Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Oh, so good! Komeo sa tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon! So easy, so dummy! Komeo sa tanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo. At tuloy-tuloy ang balitaan. Kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Balansyado. Pilipinas, araw ng Lunes, 15 sa buwan ng Disyembre taong 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. Philippine National Police naka-heightened alert na sa pag-uumpisa ng Simbang Gabi. Lista ng mga pinagbabawal na paputok inanunsyo ng PNP, publiko pinag-iingat. 3 milyong pasahero inaasahang dadagsa naman sa VITX ngayong Kapaskuhan Holiday Transport Plan binuhay. Singil ng Manila Water at Maynilad nakaambang tumaas sa Enero ng taong 2026. Pagtaya ng IMF sa paglago ng ekonomiya ng bansa hanggang sa 2026 muling ibinaba. ICI, tikom ang bibig sa impormasyon na magre-resign na rin si Commissioner Fajardo. Si PPNPA nagdeklara ng 4 na araw na tigil putukan ngayong Kapaskuhan. At special team binuo ng QCPD para imbestigahan ang kaso ng mahiwagang pagkawala ng isang bride-to-be sa Quezon City. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Sa detalye ng mga balita, naka-heightened alert na ngayon ang National Capital Regional Police Office para sa pagsisimula ng Simbang Gabi. Sabi sa DCRH ni NCRPO spokesperson Major General o Major Hazel Asilo, magde-deploy ang hanay ng mahigit sa 14,000 kapulisan sa NCR sa mga simbahan at nakapaligid na lansangan simula gabi hanggang madaling araw. Pinagting din ng NCRPO ang foot at mobile patrol at nag-set up na rin ang assistance desk sa mga mall at transport hub gaya ng LRT at MRT station. Dagdag ni Asilo, pinalakas din nila ang intelligence monitoring para maiwasan ang karaniwang krimen ngayong holiday season. Aabot sa 31 na ang mga bawal na paputok ang binabantayan ng Philippine National Police ngayong holiday season hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon sa PNP Firearms and Explosives Office, kabilang sa mga bawal na paputok ay mga sumusunod: Watusi, Lolo Thunder, Boga, Plapla, Piccolo, Goodbye Philippines, Goodbye Delima, Giant Bawang, Goodbye Napoles, Atomic Bomb, Bin Laden at Super Lolo. Paliwanag ni Police Colonel Rex Buyukan, Explosive Management Division Chief ng FEO, bawal ang mga overweight na paputok na sobra sa 0.2 grams ang pulbura, maging ang may fuse na may mabilis maupos sa 3 segundo. Sino mang lalabag dito ay posibleng makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon sa ilalim ng Republic Act 7183. Samantala may tukoy na mga 60 lisensyadong manufacturers ng paputok ang PNP. Panoorin at pakinggan po natin ito. They are continuously, those who have expired permits or licenses are continuously applying for their renewal.
Pero ang mostly karamihan dito manufacturers natin are located sa Region 3. Region 3 and Region 6. Samantala, nakahanda naman na ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Ayon sa pamana ng PITX, tinatayang aabot sa 3 milyong pasahero ang dadaan sa terminal mula Disyembre 9 hanggang Enero 5 kasabay ng Christmas holidays. Dahil dito, binuhay ang Holiday Transport Plan na kinabibilangan ng mas pinahusay pang seguridad. Pinalawak na customer assistant at mas aktibong koordinasyon sa Department of Transportation, LTFRB, LTO, PNP at MMDA. Layunin ng hakbang na ito na masiguro naman ang kaligtasan at maayos na biyahe ng mga pasahero sa panahon ng Kapaskuhan. Samantala, inaasahan ang pagdagsa ng mga biyahero sa mga pantalan ilang araw bagong Pasko at bagong taon. Ayon sa Philippine Ports Authority, posibleng pumalo sa 4.6 na milyong mga pasahero ang babiyahe mula ngayon hanggang sa January 5, 2026. Dahil dito pinatitiyak na ni PPA General Manager Jay Santiago sa kanilang mga kawani ang maayos at mahiginhawang pasilidad para sa mga magsisipag-uwian para sa holiday. Minamadali rin ng ahensya ang pagkukumpuni ng mga pasilidad sa ilang pantalan na nasira ng mga nagdaang bagyo. Kabilang sa mga tututukang pantalan ng PPA ang mga nasa Iloilo, Batangas, Mindoro, Davao at Maynila. Nagdeklara naman ang 4 na araw na unilateral ceasefire ang Communist Party of the Philippines o NPA ngayong Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Sa isang pahayag, inanunsyo ng CPP ang pagsisimula ng ceasefire alas 12 ng Disyembre 25 hanggang alas 11:59 ng December 26. Magpapatuloy ito ganap na alas 12 ng hating gabi ng December 31 hanggang January 1. Sabi ng CPP, lahat ng unit ng New People's Army ay naka-active defense sa military operations ng AFP. Abiso sa mga consumer naman dahil tataas ang singil sa tubig simula January 2026. Batay sa bagong estimates ng Metropolitan Waterworks and Sewerage Systems o MWSS, inaatasan tataas ang singil ng 29.86 pesos para sa mga customer ng Manila Water na gumagamit ng 10 cubic meters o mas mababa kada buwan sa regular rates. Dahil dito mula 253 pesos and 85 centavos sa ika-4 na quarter ng 2025 ay magiging 283 pesos and 71 centavos na ang singil sa unang quarter ng 2026. Para naman sa mga Lifeline user, inaasahan tataas ang singil ng 4 pesos and 24 centavos sa kada 10 cubic meter o mas mababa. Ibig sabihin, ang singil na mula 91 pesos and 40 centavos ay magiging 95 pesos and 64 centavos. Samantala, ang mga customer ng Maynilad na may parehong konsumo ay makakaranas ng dagdag na 5 pesos and 6 centavos sa kanilang buwan ng bayad. Ayon sa MWSS, ang pagtaas ay bunga ng rate rebasing adjustments na inaprubahan pa noong 2023 at masusing sinuri ang mga proyekto ng parehong water concessionaire. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Muling ibinaba naman ng International Monetary Fund ang pagtaya sa paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong 2026. Ito ay dahil sa mahinang performance ng kabuhayan sa ikatlong quarter ng 2025 sa harap ng flood control anomaly. Ayon sa IMF, tinatayang papalo sa average sa 5.1% ang economic growth na ngayong taon, mababa kumpara sa 5.4% na unang forecast noong Oktubre. Itinakda din ng dambuhalang financial institution sa 5.6% mula sa 5.7% ang economic growth outlook sa Pilipinas sa 2026. Paliwanag ng IMF, asahan ang pagbagal ng ekonomiya dahil sa epekto ng mataas sa taripa sa investment at export industry. Hindi naman kinumpirma o itinanggi ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes ang umano'y nakatakdaring pagbibitiw ni Commissioner Rosana Fajardo. No comment muna ang maikling sagot niya sa tanong ng mga mamamahayag kanina. Una rito sinabi ni dating ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isa pang commissioner ang magre-resign. Matatandaan bukod kay Magalong, nagbitiw na rin sa pwesto si Commissioner Babe Singson, epektibo ngayong December 15. Samantala, hinimok naman ni Senator Pampilo Lacson ang pamahalang ikonsidera ang paghingi ng tulong
sa United Nations upang mahanap at maaresto ang dating congressman na si Saldico. Sa panayam ng senador o sa panayam sa senador kung makakakuha niya ng tulong mula sa iba pang 171 bansa na kasapi ng UN, mas mabilis umano ito para maaresto na si Ko. Hinimok ng senador ang Ombudsman, Department of Justice at Department of Foreign Affairs na pag-aralan ng nasabing hakbang. Gate ni Lacson, kasalukuyan nakatuon lamang ang Pilipinas sa tulong mula sa International Police Organization o Interpol para sa paghahanap sa dating congressman. Makakasama na ng grupo ng Department of Public Works and Highways ang dating kalihim ng ahensya at dating commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, Rogelio Babe Singson, ayon kay Secretary Vince Dizon. Sasama sa grupo ng mga eksperto ng DPWH Singson upang suriin ang mga flood control projects. Sabi ng kalihim, magiging bahagi si Singson ng isang mahalagang technical working group na susuri at mag-aaproba ng lahat ng flood control projects sa hinaharap. Anya, walang flood control project ang papasa kung hindi ito dadaan at maaprubahan ng technical working group na binubuo ng mga eksperto kabilang si Singson. Magsisilbi rin naman ng tagapayo ng DPWH ang dating kalihim sa usapin ng mga proyektong may kinalaman sa flood control. Samantala, pinagutos naman ni Quezon City Police District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio ang pagbuo ng Special Investigation Team upang hanapin ang nawawalang babae na dapat sana ikakasal na kahapon. Ito'y kasunod ng ulat ng kaanak ng bride-to-be sa pulisya na nawala ang 30 anyos na babaeng kinilala bilang Shera Di Juan. Tumanggi munang magbigay ng karagdagang impormasyon ng QCPD ngunit tiniyak na nakatutok ang SIT sa insidente. Sa report ng kasintahan ni Di Juan na si Mark R.J. Reyes, huli itong nakita sa isang gasolinahan sa Atherton Street sa Northern Fairview sa Quezon City pasado 1:00 ng hapon noong December 10, Miyerkules. Batay sa kuha ng CCTV, nakasuot si Di Juan ng itim na pantalon, itim na jacket at itim na t-shirt. Bukod sa alok ng 20,000 pabuya na ibibigay para sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng babae, umapela ang QCPD sa taong may hawak o sino mang kasama ng bride-to-be na makipag-ugnayan sa QCPD. Positibo ang Malacanang na madali na nilang matutunton si dating Congressman Zaldico dahil malilimitahan na ang pagkilos nito dulot ng kanselado niyang pasaporte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pahirapan na ang paggalaw ni Ko lalo't mayroon na ring request sa Interpol para sa red notice laban sa dating kongresista. Anya maaring isailalim sa red notice si Ko dahil sa kinakaharap na kasong kriminal at arrest warrant na inilabas ng hukuman sa Pilipinas. Sa panig ng Department of Foreign Affairs, wala pa daw silang natatanggap na anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dating mambabatas na pinaniniwalaang nagtatago sa Portugal o saan man sa Europa. 29 na minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Champion na milyonaryo pa. Maraming salamat sa lahat ng sumali at naghulog ng entries sa Champion na Milyonaryo Pa. Makalipas ang 8 linggo ng pamimigay ng libo-libong piso nationwide. Sino naman kaya ngayon ang ating pinakabagong Champion na Milyonaryo Pa? Malalaman na natin kung sino ang mananalo ng 1 million pesos sa Champion na Milyonaryo Pa Grand Draw. Ngayon December 20, Sabado, 1:00 ng hapon. Mapapanood na sa DZRH News Television at nakastream live sa ating Facebook page. Champion na Milyonaryo Pa Grand Draw. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. DTI Fairtrade Permit number FTEB 235097, series of 2025.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Champion na milyonaryo pa. Maraming salamat sa lahat ng sumali at naghulog ng entries sa Champion na Milyonaryo Pa. Makalipas ang 8 linggo ng pamimigay ng libo-libong piso nationwide. Sino naman kaya ngayon ang ating pinakabagong Champion na Milyonaryo Pa? Malalaman na natin kung sino ang mananalo ng 1 million pesos sa Champion na Milyonaryo Pa Grand Draw ngayong December 20, Sabado, 1:00 ng hapon. Mapapanood na sa DZRH News Television at nakastream live sa ating Facebook page. Champion na Milyonaryo Pa Grand Draw. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 235097, Series of 2025. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo,
alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH. Mga partner, mga development, progress report na ating naiulat na nito mga nakaraang episode with our governor, the governor of our province, Quezon Province. Pero ngayon ay atin uli siyang makakausap sapagkat magtatapos ang taon, atin uling malalaman para sa ating mga kababayan kung paano hinarap ng provincial government ng Quezon through the leadership of Governor Helen ang 2025. At ano ang 2026 plan? Kasi alam naman natin, 2025, napakadaming kontrobersya, napakaraming mga challenges, daming mga sakuna rin, ano? Bagyo. So, marami tayong pinagdaanan bilang sambayanan, ano? At syempre sa mga kababayan po natin dyan sa Quezon, hindi po kayo exempted po dyan. Kumbaga, sabi nga ni Ka Henry. So, kumustahin natin ang lalawigan ng Quezon. Ang mainam lang, sabi rin ng ating mga kababayan, buti that our governor is hindi lamang gobernador, kundi ina na mapag-aruga sa kanyang mga kalalawigan. Si Governor Helen Tan, sa linya na po natin. Gov, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Gov. Hi, Sir Henry. Ma'am Karen. Good afternoon. Good afternoon din po. Ako, kayo'y amin uling aabalahin kahit Lunes. Alam ko marami kayong ginagawa dyan sa Kapitolyo. Dali ka nga ho namin ni Karen. Year-end na ulit tayo. Papasok na ulit tayo sa 2026. Ma'am, siguro ang unang tanong namin, paano hinarap ng Quezon Province ang taong 2025 at ano-ano po yung mga maaari nating maiulat sa ating mga kababayan? Well, siguro po yung pagdaan ng taon since 2022, natutunan na namin na maging resilient sa maraming challenges, no, sa LGU. Yung na-encounter lang naman talaga namin whenever may mga emergencies na darating like typhoon, no, yun yung nagpapahirap. But for the year, actually nakaset naman at the beginning of the year yung programs namin nakalatag na, yung pondo na plano na namin, execution na lang at the beginning of the year, so January, no. So like ngayon, so far in 2025, nagawa naman namin lahat ng nakasaad doon sa annual investment plan namin. May mga recalibration, improvement na ginawa, but in general, naging maayos po yung lahat ng program implementation namin. May challenges doon sa fund, but at least yung pondo, lagi kong sinasabi, sir, minsan pagka October, November, December, dyan kami nahihirapan na kinukulang yung mga pondo for social services, and we need to recalibrate saan kami kukuha, sisilipin ang budget ng mga bawat opisina. I will take a look on mga unimplemented, pull it again, and then just to survive the December 31, no, wag lang masabi na may lumapit, wala kaming naibigay. So far, God is good. Na-survive namin yun previous years, and then 2005, na ilang araw na lang matatapos yung December, and maraming Quezonian ang nakidabang doon sa programa ng Kapitolyo. So nakaangkla pa rin tayo, sir, doon sa sinimulan ko na healing agenda, no? Yun na yung tungtungan namin
sa mga programa, health, education, livelihood, paggawing infrastruktura, yung pangangalaga namin to nature and environment, and tourism promotion, and of course, yung aming tungtungan talaga is yung good governance. Apo. Tamang paggasta ng pera para matustusan yung pangangailangan. So, yun po. Nabanggit nyo, Gov, yung resiliency, ano? So, ito po kasi ay, kumbaga, napapanday po ito sa mahabang panahon po na pinagdadaanan po natin. And I'm sure marami rin po mga learnings po yung ating pamahalaan, lalo na po ang ating municipal government, provincial government, ukol dito. Pero sabi nga po nila, Gov, ang mga plano po ay sadya po na hindi natutuloy o di naman kaya may mga U-turn, may mga left turn, right turn, ayun po, no? So sometimes hindi po plans don't go as planned, sabi nga nila. So paano po hinarap naman po ng lalawigan ng Quezon yung mga ganito po na mga biglaan pong mga pagbabago, emergencies, and sabi nyo nga po by the end of the year kinakapos na po talaga. So, kailangan po magawan ng paraan para hindi naman po uuwi na wala man lang pong madala po yung mga kababayan natin na humihingi po ng tulong. Well, Ma'am Karen, yun, pagtutulungan, concerted effort ng lahat ng mga kasama ko sa executive and the help also of the legislative, no? Very supportive naman yung ating sangguniang panlalawigan whenever needed ng like mga resolutions, mga enabling policies to support the implementation of the programs. Like for example, pag mag-declare ka ng state of emergency, like I think a month ago, nag-declare tayo doon. Mabilis naman ang sangguniang panlalawigan yung coordination para bigyan ako ng authority. Naggamitin partly yung calamity fund and for them to support yung mga pinopropose natin na program, no? So they're very helpful, no? I'm just lucky that during my tenure I was blessed with mga members of sangguniang panlalawigan na naka-align din sila doon sa ating agenda, no? So, yun, that's malaking tulong. And of course, yung mga department heads namin, no, nauintindihan nila whenever, for example, I remember kinulang kami pang sweldo, no? Naku. Yun yung mga, yes po, kasi along the way, mag-hire ka biglaan na kailangan especially in the hospitals lang naman po ito nangyayari. And just to support, then we need to borrow like mga funds nila to support it, and then we'll see the income na papasok and promise that that would be returned to them, no, for naman implementation of their program, no. And it worked, no, yung sa amin na pagtutulungan, yung local finance committee namin, of course, sila yung nandyan to always support and guide me. So, yun. So, we're happy. Nakangiti po kami ng December na lagi po kaming gano'n, the local finance committee, which I chair, so of course, lagi na lang na, konti na lang, ilang araw na lang, meron pa tayong natitira na kaya pa makasurvive in the coming days na may lalapit sa mga satellite offices natin na mga may sakit. Particularly yung mga may sakit na matayan naman, Ma'am Karen. Yun yung day-to-day problem natin. Siguro, partner, Ma'am, ang napaka-importante with you at the helm, kumbaga, all hands on deck, tapos yung everybody nakasentro sa focus dun sa healing agenda ninyo, kumbaga may mga challenges man, but yun ang kailangang mamarating at ma-deliver. Ma'am, sa healing, sa letter H tayo, yung health. Kumusta po kumusta ang nilakbay ng lalawigan, specific
na taon ngayong 2025. Ano po yung mga ano po yung maaaring mga kumbaga landmark na maaaring nangyari kasi based on experience ng ating mga kababayan sa baba na nag-uulat din sa atin, talagang maraming mga nakita silang mga pagbabago po sa ating pangkalusugang aspeto sa ating lalawigan. Yeah. Of course, we just need to sustain it. Well, ang highlight siguro, sir, 'di ba? I think napag-usapan na natin 'yon bago pa po ginawa ng mga DOH hospital yung zero billing. We're doing it in Quezon already. No? So mas nauna na po kami doon. So, and considering kami, LGU hospital kami, and supported by the local fund, no. So I think big leap para sa amin na fully ma-realize namin yon, kasi nung una medyo yung mga apprehensions because of the sustainability ng fund, no. So yung Quezon Medical Center and the 14 other hospitals, nag-full implementation tayo ng zero balance o no balance billing. And ang big chunk noon, sir, local fund yung excess po sa PhilHealth coverage. Ang nagsasubsidy po noon, provincial government fund, no? So galing po sa general fund and sa trust fund. So mixed off, no? May kaunti po na nakukuha galing po doon sa trust fund, yun po yung sa DOH na MAIP, but very minimal po yung amount na naibibigay nila. So it's like mga 98% of it sa amin po. So we were able to serve, I think as of November, nag-increase kami by 2,000 from previous years. Sa QMC alone, we were able to serve, sir, 87,433 Sorry, for QMC, we were able to serve 29,926 patients. No? So that's admission po ito, no. So wala pa po kasi akong record ng OPD services namin. Pero ito po yung total namin na ibig sabihin tinulungan na confine, and zero billing po ito. Ma'am Karen, no. Siguro mayroong 1% na yung iba ayaw pong dumaan doon sa process. Like for example, they have to go to Stan Kalinga Corner. Kasi kailangan po yun for accounting and auditing purposes. And they have to go there, and then titingnan namin saan i-charge yung dapat niyang bayaran para zero billing. There are patients na ayaw pumunta, nagmamadali. Yan. Very few, so less than 1%. Pero ini-advise po namin sila na you have to go here, blah, 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 and ganyan. And may guidance. Pagka konti lang naman, 300 lang, bayad na lang po kami kaysa dadaan pa sa process. Parang gano'n. Okay, so at least na-navigate to po, natutulungan din po sila kung paano. Gov, ko lang po kasi nabanggit ni Ka Henry yung healing agenda nyo, kasi baka yung mga hindi po taga Quezon, tatanong sila ano ba yung healing. So lang natin sila, i-brief lang na ito nga na pinag-usapan na natin yung H is for health. Naku, kung iisa-isahin natin ito, napakarami pala. Yung E is for education. Agriculture yung A. Tapos yung L naman po ay livelihood. Infrastructure yung I. Yung letter N ay nature, environment, and tourism. And yung G po yung good governance. Ito po yung centerpiece development agenda po ni Gov Helen Tan. Sa mga nagtatanong, ano ba yung healing? Acronym yon. Ayun. Kasi talagang bago umupo si Gov, talagang sakitin. Kailangan ng healing. Kailangan ng healing ba? Ang kanyang nadatnan. Pero ma'am, yung zero balance, binabanggit niyo po kanina na talagang ang big chunk ng pondo nito ay galing po sa
sa lalawigan. At marahil ano po ito, nagagawa ninyo rin ito with the participations of maganda yung tax natin, yung tax collection. Sabi ng COA, meron kayong unmodified, nag-issue sila ng unmodified opinion sa paghawak ng pera. So talagang po 'yun, nagagawa 'yun because of the efficient financing scheme. Yeah, sir, may mga strategy po kami to sustain. Syempre, for example, ibig sabihin po ng sinabsidiya, 'di ba? Apo. Dati po ang QMC may out of pocket ang patient. So kasi economic enterprise siya, dapat makikita natin na kumikita siya somehow, no? But yun na nga yung pahirap sa mga pasyente, especially Quezon po. Very low ang paying capacity, no? At alam naman natin ang pumupunta dito talaga namang nahihirapan sila financially, okay? So, instead of na nag-out of pocket sila, may tinatawag tayong quantified fee service, no? So, binabayadan, ibig sabihin ay yung free service na yon sa general fund natin kinukuha. Ibig sabihin po noon, instead na may income kami na pumapasok at makakadagdag pambayad ng gamot, ng supplies, pinapaikot lang po namin yung pera namin. No? So, doon lang namin charge siya. So, mabigat siya in a sense kasi walang pumapasok, diba? Mas maganda sana kung may pumapasok sa amin kung nag-charge kami. Kasi magdadagdag po yun sa pag-realize ng projected income namin. No? Opo. But yun na nga, of course, yung policy ko, doon sa direction na yon dahil pangarap natin yun sa Pilipinong nahihirapan. No? So at least in Quezon, ma-realize namin yon. So, nag-strategize kami, sir. Maraming strategy po kami in-institute to realize that. Like consignment, nag-third-party service provider kami. Hinanap namin yung mga pwedeng tumulong sa amin ng mga consignors na magpapautang sa amin. Ang pinambabayad din po naman namin diyan yung income from the PhilHealth packages, no, and then of course with additional fund from the general fund. Opo. Pero ma'am, ang ating partner ng isang mahusay at magandang proyekto na implement Governor, tama ba? Yun pong ang mga pasyente ay hindi na nagwo-worry kung may kailangang gamot na inumin, may kailangang gamot na bilhin, may gamit na kailangan sa kanilang pagpapaopera sapagkat meron na kayong sistema rin na ang mga pasyenteng nakukonfine sa mga publikong ospital ng Quezon ay meron kayong may navigator. Opo. May navigator po kami. So let's say nag-prescribe ang isang attending physician. Unavailable sa pharmacy. So the pharmacist will coordinate with navigator and then facilitate it in availing sa third-party service provider kung sino yung meron sa lugar. No? Like for example, in Lucena, meron na identify doon ng mga provider. Then i-avail nila. So navigator ang will arrange everything. Ma'am, paraanin ko lang ito. Ma'am, kung yung inyong project na yan, yung inyo pong ginagawang yan, ay papalagi ko, baka kayo po makapagsasabi, kaya po ba ito? Halimbawang national natin. Halimbawa, partner, yung PGH, yung ilang center. Heart center. Yan, ma'am, kaya yan, yung ganyan? Sir, mas kaya nila kasi ang laki ng subsidy yung ibinibigay sa kanila ng DOH. Kasi kami, least priority ng national ang local sa pagbibigay ng mga pag-augment. Inuuna nila yung DOH retained and specialty hospitals bago pa po yung mga locally operated hospital kasi nandun sila sa thinking na LGU naman yan, no? Pero in fact, kami ang nagpupuno ng pagkukulang ng national. Dahil Dahil nga doon sa premise na ang
health is devolved. No? Pero yun yung dapat ma-realize po ng national na pag-aralan kung tama ba na dinevolve fully yung health to LGU, no? Sa amin, sa level namin, I don't wanna complain, nagawa namin, and I hope other LGU can do that. It's just a matter of prioritization. Opo. Siyempre, sir, dahil yung health yung pinakamabigat na problema, no? Ganun din naman, kung hindi naman healthy yung individual, paano naman siya magiging productive, di ba? Tama. Then it will also aggravate the poverty, no? Kung hindi makapagtrabaho ang isang tao. Mama, I can imagine kung yung mga nakukonfine sa PGH may ganyan, di ba? Ang laking kagaanan at kaalwanan sana na hindi na ho sila di ba, ma'am? Yeah, actually, yung hindi ko nakausap yung PGH, no? But I asked, for example, sa East Avenue, I told Dr. Bakir, baka gusto na lang i-template yung East Ave na magkaroon sila ng navigator and mga third-party service provider nila. Kasi syempre may mga taga-Quezon din po na nire-refer ako doon. Tapos, for example, nasa loob, unavailable po yung gamot o kaya yung gamot po kasi ay we have the so-called non-PNF, no? Hindi po, bawal po by policy ng PhilHealth na kung nag-prescribe po yung doktor na non-PNF po yon, hindi po pwede na bilhin ng hospital, no? So gumawa kami ng strategy paano namin maa-avail yun. So, yan yung isa sa mga challenges po ng mga hospitals, no? So, I asked baka meron din gusto nilang i-template yung public health unit nila, magkaroon ng mga navigators. Kasi syempre, ang dami nilang pasyente. They have thousands of patients. But kami din we have like 800 patients a day? Peak. At one time, admitted in the hospital, no? Dami. So, yun yung peak po namin, but we were able to strategize, mabilis ang discharges, ganyan. So, siguro kami mga 600, ganon. So, ang East Ave siguro, mga more than 1,000 ang patient nila. Pero, importante may navigator para hindi po nawawala ang pasyente. Well, yun yung pangarap natin na hindi siya at loss within the hospital. Nawawala siya, hindi niya alam ang gagawin. And I'm sure pangarap niyo yan hindi lamang sa mga taga Quezon bilang doktor kundi sa lahat ng hospital sa buong bansa. So sana sa 2026 nga ay maisakatuparan na yan. Kasi mas kaya, mas malaki ang pondo, mas maraming resources, di ba ma'am? Yung mga siguro yung magiging hospital. Comment na lang natin dyan, kung kaya nga nila sa Quezon, bakit hindi yun yung tanong paano nyo nagawa, Gov, di ba? Yeah. So, yun 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 po yung sinasabi ko, kaya I'm so parang very passionate in doing this. No, when we started last year, mid-year, lahat, yun nga, as I mentioned, mayroong apprehension, natatakot, ang mahal po kasi magkasakit, Gov. Oo. Sabi ko, kakayanin natin yan, no? Subukan, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, no? So, kung nagawa namin, definitely magagawa ng DOH hospital, ng specialty hospitals, other locally operated hospitals. Kanina nga, I was sharing with Governor Firmalo, no? Sinasabi ko sa kanya, and sabi ko, noon ako, hindi ko rin alam kung kaya namin, basta gagawin ko to. Pero, syempre, I need the help of my mga local finance committee para ipag-iisipan financially, no? And we were able to do it, no? We were able to do it. Yung December 31 nga, so tinatanong ko, kaya nagagalit ako pag, may pinabili ba kayo or what, or ganyan. Alam nila nagagalit ako pagka ganon, no? So, support lang ng mga workers in the hospitals
mga doctors natin and lahat ng employees and yung mga partners namin. So, yeah, so far. Kaya. So far, Kakayanin. kaya. Oo. Sobrang happy. Kailangan Diba? kasi Yes. decision yan na kung gugustuhin, 'di ba, magagawa. Alright, Gov, punta naman tayo dun sa letter E, which is education. Kumustahin naman po natin. Kumusta po yung ating state of education sa Quezon? Well, yung mga programs natin, well, doon sa basic education, nakafocus tayo doon sa facility development and of course, addressing yung literacy and numeracy ng ating mga bata. So, nag-launch kami in 2023 ng Project Kid Bibo, nag-implement kami, and nakita namin very positive. I don't have the exact number, pero in my ulat sa lalawigan, I reported that na nung dumating ako, let's say there were 20,000 plus na mahina sa pagbasa o hindi nakakabasa, and we were able to lower that drastically by 50%, no? So, yun yung dinerecho lang namin, sir. And then, mas in-expand namin ngayon, may recalibration kami sa program like mass training of teachers, meron na ring remuneration of the mga participating teachers natin. Opo. And then, nakatulong din sa amin yung DSWD Tarabasa Tutoring Program. That's another program na nag-a-address po sa literacy, no? Iba naman ang strategy nila, sa amin iba, pero pareho ang target namin. Okay? So, kami ngayon will be targeting, I think, grade 1, no, and preschoolers, so that mapiprevent namin yung pag jump into grade 2, grade 3 Apo. na may problema pa sila sa pagbasa at pagbilang, no? And then facility development, ganon pa rin. Yung special education fund namin, we focus the fund to infrastructure, building a typhoon resilient school building, no? Procurement of mga chairs and other things na kailangan ng mga schools, no? Gov, pwede ko bang i-backtrack muna po dun sa reading? Kasi po, nabanggit nyo na tumaas po ng 50% yung bilang ng mga estudyante na nakakabasa na. I remember when we were talking about you, we're talking to you siguro a few months ago, yung reading comprehension din, medyo na-disappoint po kayo nung nakita nyo na medyo mahina po sa pag-intindi yung mga kabataan, mga pupils po natin. Of course, they can read, pero ang tanong, naiintindihan ba nila yung binabasa nila? And I think you have already addressed that. Tama po ba? Yes. Nung una po tayong nag-uusap through your program, isa po yan doon sa mabigat na nagulat din po ako. At umisip ng paraan. I ask also DepEd officials, how do you get about this, no? So, yun. So far, maganda po yung naging resulta, and sana nga kung mas malaki ang pondo namin, di ba? Pinagkakasya po kasi namin yung fund namin. Mas marami kaming mako-cover na mga bata. Opo. But okay lang yun. At least dire-diretso po kami, and nababawasan po namin yung mga bata na nasa ganong estado at nag-i-improve po sila. So ang target na lang is to prevent na yung nag-grade 1, nag-grade 2, darating sila sa mga grade 6 na may same problem. So, prevention doon sa stage. So, mas targeted po. Ma'am, I think i-relate na rin ko, hindi nakalimutan ka natin kasi kanina partner itanong, yung sa nutrition campaign na naging matagumpay din sa ilalim po ng inyong pamumuno, Governor. Kasi may kaugnayan ito dito sa pagkamahina ng ating mga estudyante. But yung papasok sa classroom na gutom, hindi nag-almusal. Din natin, ma'am, naiangat din natin ang antas ng nutrisyon. Ay, nako sir, ang ganda ng performance natin. Alam niyo po, ang Quezon is, I think, before I assume, tayo po yung kasama sa top 10 ng stunting sa buong Pilipinas. So, yan yung mga kino-comment ng ibang mga
national figure na bakit yung Quezon hindi makaalis-alis sa malnutrition. And Before? hindi naman, nung 2022, nag-set na talaga ako ng target, no? And drastically, from 2 digits, naging single digit ang ating stunting, 9%. And in fact, tayo po ay awardee doon for 3 years, tayo po yung regional awardee. And then, ngayon, national consistent po tayo. We were able to get the highest award. And ang national highest awardee po natin, yung Provincial Nutrition Action Officer natin, si Ma'am Joanne. Wow. So, part din po yun, yung nutrition, yung hindi makabasa kasi yung kasi nutritional gutom status and in general the health status of the children. Tsaka quality, yung importante po yung quality din po, yung nutrition, yung food na binibigay po sa kanila, no, Gov? Kailangan quality rin siya. Yeah, that's why meron po kaming recipe book, no, yung kusina kusina ni Dr. Helen Tan. Naggawa po kami ng recipe book. I advise the nutrition officer, di po ba pag nagbibigay ng mga ayuda, mga food packs, DSWD, pinatingnan ko sa kanya, yan yung laman, no? Ito ang laman ng galing sa probinsya, ito laman ng DSWD. So gawan mo to ng recipe na nutritious, and lagyan mo ng kwenta how much ang magagastos niya and ilan ang makakakain, no? So, it's in the barangay. I asked the barangay nutrition scholar to make it turo sa mga nanay and mga kababaihan group na magturo na ganito, nagluluto. That's part po ng nutritional program namin. Kanya nakaangat tayo sa napakagandang estado ng nutrition. Ma'am, of course, kasama pa rin sa tagumpay sa edukasyon yung tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga isang scholar kada sa isang mahirap na pamilya, yung dyan po sa pag-aaral ng libreng pagdudoktor na hindi po nahinto, maraming pagsubok pero tuloy-tuloy pa rin ngayon. Yun hong sa kolehiyo po yan ma'am, sa college level po yan. Dire-diretso po tayo doon sa full scholarship program natin. Dalawang part yun. Yung na-mention nyo po na one scholar, one poor family, and then the full scholarship with return of service program. Ito po yung mga identified courses ng province na kinukuha, naka-align sa program naman natin na kailangan natin to, yung mga ganitong klase ng mga professionals, no? So, diretso po yung program natin, and then nag-recalibrate po kami nung college educational assistance. So, for this year, school year po, meron tayong 7,000 na sisimulan consistently hanggang mag-graduate sila yung tutulungan. Financial aid naman po ito for every semester ng Capitol. So, we've identified through assessment tool natin 7,000 beneficiaries po this school year, 2025-26, no? So, for posting pa lang po namin yung mga pumasok doon. And then, other educational assistance whenever merong aid galing sa national government na po pwedeng itulong sa kanila, like DSWD, then we call other naman mga bata na nag-a-apply sa aming pong tanggapan. Ayun. For this year, we were able to give po educational assistance more than, I think, less than 11,000. And then diretso pa rin kami sa pagbibigay until before Christmas, I think. So I think almost 15,000 plus po yung for this year na bibigyan po natin ng assistance. Sa amin ng mga nagtitext, kaya naman palang magkaroon ng magagandang proyekto. Kaya naman Kaya naman. Siguro nasa masinop na paggamit lang talaga ng pondo. Pero ma'am, kasi pag tiningnan mo nga, yung mga proyekto pong inyong ipinatutupad, talagang siksik, liglig. At yung pondo ho ba, ma'am, talagang
ano ba ito, ma'am? Pag pinag-uusapan ba natin yung pondo, talagang hindi kayo talagang nahihirapang ibangga yung napakaraming project na ito? Sir, alam niyo po, overwhelming yung mga gusto mong gawin. Ako, for example, dami kong, kala nyo happy na ako. Well, I'm happy, nagagawa. Pero, wait, there's more pa pala. Wait, there is more pa. Opo, maraming kailangan pero kulang po ang pondo. Ibig sabihin nga, yun po yung sinasabi namin. Ito ang kinakaya ng pondo namin. So far so good, no, sa ibang tao, no. Pero dahil ako ang planner, ako ang nag-iisip ng mga gusto pang gawin, marami pa po akong ideas na mga programs na hindi mapondohan kasi nga kulang pa po yung pondo na meron kami. No? So, challenge po yung fund talaga, sir. Challenge siya. But, hindi naman pwede kong sabihin lagi na kulang ang pondo. You have to decide alin ang uunahin ko with the limited resources. And, I think, ang pinaka-importante doon, sir, walang sentimo na nasasayang sa paggastan. Hindi, tsaka talaga kahit na nung nakausap namin si Dr. Kim, yung inyong anak na board member, ang sinasabi nga niya, mapalad kami sapagkat ang aming mga magulang ay mayroong puso na pagkulang daw ho ang pondo ay nahuhugot yung personal na pondo ng pamilya. Hindi lahat ganun, Diba? Hindi ko alam. Okay. I-disclose po ni Doc Kim yun. Pero kasi nababanggit nyo rin, Gov, before na yung masinop na pag-manage din naman ng pondo ay mahalaga. Alam natin na kulang nga yung pondo. Pero kailangan din ay maging matalino rin tayo sa mga annual audit reports po ng COA sa inyo. Ano po yung grado na na laging binibigay sa inyo sa paggastos ng pondo? Yung unmodified. Yes, di ba? Opinion. So, it's also a big thing, napakalaking bagay po yun na at least kahit paano po yung mga kababayan natin, although alam nila na kulang yung pondo, ay kung ano yung meron naman na pondo ay nagagasta ng tama. Na ibabalik sa kanila. Tama po ba yun, Gov? Yeah. I think, mahalaga kahit naman sa bahay natin, di ba, ma'am? Sa pagbabudget. natin ang sweldo natin, pagbabudget. I think that's one of the advantage ng babae, no? Pagdating doon sa budget, mga strategies, magaling tayo dyan para pagkasyahin, no? But, meron din akong isang natutunan, ma'am, na yung programa na iniisip mo, dapat hindi mo siya ginagawa because of politics. Alam mo yan, yung mga political program, and that's what they call the ayuda thing, no? Ayuda politics. So, kailangan, yung nag-isip ka ng programa dahil iniisip mo, ganito kabigat yung problema ng tao and you want to address it without even thinking yung politika. Kasi kung isipin mo, palaging politika ang iisipin mo, ayuda ka lang ng ayuda kasi marami ang gusto mong makinabang, right? Parang one time, bigay ng ganito. So, yun yung very difficult. But kami kasi we set aside politics. It's genuinely more of paano natin matulungan and long-term ang magiging impact nito to the Quezonian. So, that's number one rule in the capital. No? So, walang ganong iniisip. Kumbaga, ito yung pagtulong sa tao na walang hinihinging kapalit, lalo politically. Kailangan talagang makita yung resulta na umaayos ang buhay, umiigi ang buhay ng ating mga kababayan. Yes. So, parang giving equal opportunity to everybody, walang politika sa programa na pinipili, walang nag-endorse sa'yo na ganito. And walang palakasan. Walang palakasan. That's what I always explain to the mga scholarship program. None of them give
us an endorsement letter. It's never a requirement in the Capitol, no? Honestly, yun yung sinasabi ko sa mga parents. Bakit di nakatanggap anak ko? Because we have limited funds, no? So first come, sino nag-apply ng una, we look at the date, at tatawagan ng mga staff pagka may available funds. But I'm very honest sa mga tao na wala po dito na nagsulat si Kapitan, in-endorse ni Mayor or whoever na mag-endorse na ganyan. So, I think it helps na ganon na ang nakikinabang yung mga tao talaga na nangangailangan. Ma'am, kumusta naman yung ating agriculture and tourism? Livelihood, agriculture and livelihood siguro muna tayo. Yeah, so livelihood, we have a very good program, iba-ibang klase, yung mga karinderya, yung mga sari-sari store, and empower natin sila with entrepreneurial mindsetting, financial literacy. Alam, bawal sa akin ang dole out so may mga seminars. At yan pa ho yung yan pa yung mga project din nyo noon, simula pa nung kayo congresswoman hanggang sa ngayon tuloy-tuloy yung mga lively, lalo sa mga kababaihan, po? Opo. So ngayon, marami po kaming klase ng programs sa Capitol pagdating po sa livelihood. So for the year, I think ang nakinabang namin is mga 4,400 plus. Pero iba-ibang klase po yun. May mga sari-sari store. We have the Stan Kabuhayan Livelihood Assistance Program, Stand Out sa Kalinisan, mga karinderya to, sir. Opo, tinuturuan po namin. Tapos meron po kaming tinatawag na Step Up Entrepreneurship Development Program. So ito naman po yung may mga MSMEs na natin. And then, itinitrain, mas intense po ang training nito kasi 15 days po ito yung program. Gumagawa sila ng mga business plan, of course, yung financial literacy, and then, of course, skills training program natin. May sarili po kaming pondo doon. And then, meron pa kaming tinatawag na mga food collab. Ito po yung may mga nagpo-process ng pagkain. Tapos kami po ang sumagot na mga Nutrifact. Yung pagpapatest, mahal po kasi yun it's expensive at hindi nila magawa. Pero may pangarap sila dun sa produkto nila, and then ina-assist po namin sila to FDA mga FDA requirements, no? So nililink po namin sila so that yung kanilang product maging certified. Opo, and then yung mga packaging natin, meron po si DTI, pero meron din value adding po, no, Gov? Oo. So, kami, yung 4,000, I think mga 4,300 plus yung beneficiaries namin. Ano to, ma'am? Hindi ito mga dole-out program. Ito ay may mga accompanying seminars, capacity development training po ito, no? Na kanila pong madadala rin, so kahit wala pong dole out nga, sabi nila kaya na po nilang yung sustainability, kumbaga. Yun yung mahalaga doon. Tsaka mayroon din kami mga market linkages kasi so yung mga products namin na nakapasa na sa DTI, dinala namin sa isang mall, sa Walmart, naka-display doon, pinayagan nila kami na libre, for example, walang renta, and they were able to sell their product, no? So, natutuwa ako doon sa mga tumutulong sa MSMEs namin, no? So, we hope to expand pa the program. Ayun. And ma'am, ngayong 2026, ano po ang magiging pinaka-focus pa rin ng inyong pong governance? The same pa rin tayo, yun pa rin, but may mga problems kami like data na nakuha ko, like for example, yung maternal mortality rate in certain municipalities, may nakita ako na medyo tumataas sila. No? So I'm very concerned with that, and so parang sige na nga,
ako na lang hanap ng paraan paano ba ma-halt natin yan. Kasi supposed to be devolved sa local government, municipal government. So I asked the PHO, hindi ako po pwede na gano'n na nakita kong tumataas and at wala kayong pabayaan gagawin. lang, walang gagawin. So let's just find a way paano natin to mape-prevent, no? So that's one. Yung sa malnutrition, our target is decreased by 5% pa. So we need to expand pa our program. May mga tinuro akong gagawin sa Nutrition Action Officer ko. Apo. And then what else? Sa mga livelihood po namin ay tuloy lang. Meron lang akong itinuro na recalibrate namin na program na feeling ko hindi nagbe-benefit sa amin. Kasi marami pong sari-sari. Hindi po sila nagpaparehistro, di po ba? Hindi sila kumukuha na walang permit. Lisensya sa barangay, sa munisipyo. Kami medyo strict kami sa ganon. We wanted them to go to the barangay, at least magparehistro po sila. So ngayon, meron kaming mga validation sa ground na gagawin, no? So that's one. At saka yun I think importante po yung registration and validation for assistance din in the future. Opo. Yung ngayon po, lahat po na naging beneficiaries na ng province sa livelihood, all in all, siguro po accumulated numbers namin, nasa 20,000 plus na kami. So the unit in charge doon, nakamonitor po sila doon. So ang goal ay gagawin namin silang isang organisasyon. Okay? So yun yung goal for next year. Pero pinaka-highlight po ng focus namin is agriculture. Na makapagtayo po kami ng isang training center and then research and development center natin. Yun po yung focus namin. Pinondohan ko yon. So, nag-increase ang budget ng OPA, ng PROVET. So, hindi lang sa agriculture, kasama po ang livestock. No? Kami mismo mag-aaral like sa coconut, sa coffee, high-value crops, and then sa dairy, may plano po ako na magkaroon ng isang center kung saan doon kami mismo yung magde-develop ng demo farm and the training center. Sila ang pinagre-research ko and development. So, yun po yung magiging highlight namin for 2026 naman. Kasi the other programs na set ko na, we just have to continue it and strengthen pa. And then, yun po naman sa agriculture. And the tourism po, nag-start na po sila ng bagong program namin, yung umpukan sa turismo, wherein we talk to people, to the mga establishment, resorts, and everyone to sort out the mga problems na na-encounter nila. Wow, very good. All right. So, magiging exciting and kaabang-abang ulit ang 2026. And of course, kagaya ng nangyayari sa 2025 naman, ay hindi na mahihirapan po ang inyong pamunuan na ma-achieve po ito. So, all we can say is good luck, ma'am, sa inyo, sa ating lalawigan. Ano po ang inyong message sa ating mga kalalalawigan for the Christmas and the New Year? Maraming salamat, Sir Henry, Ma'am Karen, and DZRH for giving me this opportunity na palagi makapag-share po ng experiences ng Quezon. But advance Merry Christmas po sa ating lahat, sa ating mga kalalalawigan, at sa lahat po, no? I hope mairaos po natin ng masaya ang selebrasyon ng kapanganakan ng ating minamahal na Panginoon. So, yun lang. Merry Christmas in advance and a Happy New Year. Ayan, same to you po, Same to you, ma'am. At maraming salamat po sa inyo. Thank you so Ingat much. po tayo lahat. Alright, Ingat din po, Gov. Thank you, ma'am. Si Governor Helen Tan, ang aming pong gobernador sa lalawigan ng Quezon. There you go. Narinig niyo na po yung accomplishment and plans for the next year. Suportahan natin sana, mga kapwa ko Quezonian, ang mga hangaring ito ng ating lalawigan partner. Kasama ang aking adopted Quezonian friend na si Karen Oya. Yes. We'll be right back sa ilang saglit. Ang galing-galing mo! Smart dishwasher
Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Champion na milyonaryo pa. Marami
Maraming salamat sa lahat ng sumali at naghulog ng entries sa champion na Milyonaryo Pa. Makalipas ang 8 linggo ng pamimigay ng libo-libong piso nationwide. Sino naman kaya ngayon ang ating pinakabagong champion na Milyonaryo Pa? Malalaman na natin kung sino ang mananalo ng 1 million pesos sa champion na Milyonaryo Pa Grand Draw ngayong December 20, Sabado, 1:00 ng hapon. Mapapanood na sa DZRH News Television at nakastream live sa ating Facebook page. Champion na Milyonaryo Pa Grand Draw. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 235097, Series of 2025. Bili ni Itay, pagyamanin ang lupa't pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katuwang mo ang Land Bank. Sinanay kami sa makabagong kaalaman at pamamaraan, pati pagsulong sa moderno at sustainableng agrikultura. Naging tulay din sa pagtawid namin sa mundo ng digital. Napagyaman ko ang lupang pamana ni Itay. Katuwang ang Land Bank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pasko Panalo Promo kasama ang MX3.
napakadaling sumali. Makinig lamang sa DZRH Radio o manood sa DZRH TV. At kapag nakiempohan kayo ng aming DZRH Roving Reporter, instant 1,000 pesos at MX3 gift box ang mapapasa inyo sa Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Si Kyle ay nasa San Andres Bukid. Kyle? Magandang hapon, nandito tayo ngayon sa Dagonoy, Raimundo Street. Dito pa rin sa San Andres Bukid sa lungsod ng Maynila. At meron tayong maswerteng mabibigyan na naman ng maagang pamasko dahil nakikinig sila sa DZRH. Lalapitan ko ng ating winner. Nanay, magandang hapon. Kamusta po kayo? Ano pong pangalan ninyo? Elizabeth Castro. Nanay Elizabeth, ilang taon na ho kayo? 63. Nay, anong pinagkakaabalahan nyo sa buhay? Eto, tindahan. Tindahan. Kamusta naman ang benta natin, Nay? Okay naman, marami pa utang. Nakakapaningin na ba kayo? Yung iba nagtatago. Ay, Pero okay lang, sanay na ako. Ayan, kapag utang, magaling magpautang. Pero kapag singilan, Nawawala na sila. Anyway, ang tanong namin sa inyo, Nay, ngayong hapon, sinong announcer ang pinakikinggan nyo sa DZRH? Si Katunying Taberna, tsaka si Karen Henry. Ayun, at dahil dyan, Nay, may matatanggap kang maagang pamaskot dito sa DZRH Pasko Panalo Promo. Makakatanggap ka ng 1,000 pesos. Congratulations! At bukod dyan, Nay, para tuloy-tuloy ang pakikinig mo sa DZRH, na nakakatanggap ko din ng DZRH mini component. Wow, congratulations! Thank you. Thank you very much. Dyan, meron ka pang pampagana. Isang gift box mula sa MX3. Wow, thank you Ayan, din. Nay, congratulations, Nay. Ano masasabi mo, Nay? Maraming salamat sa DZRH. Sana, marami pa kayo mabigyan ng mga papremyo. Ayan. Congratulations, Nanay. Maraming salamat sa pakikinig sa DZRH. Sa mga nakikinig ngayong hapon, baka kayo na ang susunod na mananalo ng 1,000 pesos. Dito lang yan sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ito po si Kyle Bulias, ang brand ambassador ng MX3. Nagbabalita para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle. At ito naman, ang winner natin, partner, sa ating kring-kring, si Rainier Terencio ng Caloocan. Rainier. Magandang gabi po. Sir Rainier. Rainier. Hello. O sige, panalo ka na. Rainier? Pero naka, siya? Oo, nakapatch siya eh. Rainier. Sir Rainier, good evening po. Hello. Live na po sige. tayo. Rainier. Hello, Rainier. Mga listan. Ayun na yun. Rainier, ano ang himpilan ng radyo na una sa Pilipinas, una sa Pilipino? Hello? Sir Rainier? Opo. Hello. Hello, sir. Sir, sagutin nyo na pong itong ating napakahirap na katanungan para sa inyo ng 500 pesos in GCash. Ano po ang istasyon ng radyo sa AM band, ang kauna-unan sa Pilipinas, kauna-unan sa Pilipino? Sir Rainier? Siyempre, DZRH number 1 at saan. Yes, sige, number 1. Bigyan mo na Diyos ng papremyo. At nanalo na si Rainier ng 500 pesos. Right. At yan na po ang mga balita sa Balansyado. Maraming salamat. Kami ang inyong tagapagulat. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Susunod na po ang Usapang Legal. Si Attorney Cheryl Adawi muli ng inyong mga kasama. Ang kanyang topic na expire ba ang deed of sale? Alamin yan sa Usapang Legal with Attorney Cam and Thea Petro Corpus. Susunod na. Bye! Balansyado! Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Right, man. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2
por 2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes.